dear beloved, Boss Mike Cervera. Tingnan nyo po ito Itong mga pinapakita ni Sara Duterte na puro katangahan. Tingnan ninyo. Ito. Titigin nyo mga kababayan Titigan nyo maigi. Ito talagang napaka-plastic tingnan ninyo. Kapag ka nagpakita sila kay Pangulo ng mga may pinapakalat silang mga video ni Pangulong Bongbong Marcos na tinanggihan daw yung pong matanda na gustong magpa-picture. Hindi naman matanda, hindi naman katandaan. Siguro mga kaedad ko lang, Abay, mga kababayan, ginawan pa ng mali siya. Ang gusto po ni Pangulong Bongbong Marcos, magpa-picture yung bata muna. Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na unahin po yung bata na magpa-picture. Mga kababayan, ginawan ng issue ng mga DDS. Eto, tignan ninyo, mga kababayan, kung anong klase itong si Sara, tignan nyo. Ayan, mga kababayan, tignan nyo yung kamay. Hinawakan po ng kanyang close-in bodyguard. Abay, mga kababayan, ayaw magpahipo. Ano ito, ginto? Mga kababayan ko? Abay, kung sa akin kayo magpa-picture, kahit na lamukusin ninyo ako ng halik, okay lang Basta hindi magagalit si Jen Angeles Oo, mga kababayan, tingnan ninyo maigi. Sige. Yan. Tingnan nyo mga kababayan, tinulak pa yung kamay mga kababayan. Babae pa yan, mga kababayan Babae pa ho yung nagpapapicture. Itinulak yung kamay, mga kababayan, nung babae na nagpa-picture dito kay Buday. Sama ng ugali, Ulitin ko lang sa inyo, mga kababayan. Kapag ka-public servant, kapag aari ka ng publiko, dapat matuto ka naman na makisama. Diba? Kita nyo mga kababayan yun? Ito. Ulitin natin Ayan. Yan na. Lalapit na si ate. Yun, Kita nyo, kababaeng tao niyan, pwede naman niyang yakapin, walang mali siya. Di po ba? Ako nga, kahit babae, nagpapayakap ako Wala hong mali siya yun. Oo. Di ba? Depende na lang kay Jen Angeles kung papayag. Di ba? Ayan, tingnan ninyo. Ulit. Ayan. Tingnan nyo. Tinulak yung kamay, mga kababayan. Napakasama ng ugali. Hindi man niya pinigil. Pwede naman kahit na sana si Sara na umakbay. Di po ba? Kaso mga kababayan, pinagkaitan pa Tingnan nyo. Yan yung binoto yung plastic. Napaka pakitang tao lang. Diba? Yan, mga kababayan ko. Yan ho yung Buday na bobo. Na tinutukoy ni Atty. Claire Castro. Totoo naman, bobo Kita nyo may mga sagot. Di ba? Mga sagutan lang, mga kababayan Hindi nyo na maintindihan kung ano talaga tinutukoy, paulit-ulit lang. Sa bagay, pare-parehas naman sila. Si Maharlika, Banat Bay, si Roque, lahat sila, mga kababayan, paulit-ulit lang sinasabi. Di ba? Walang pagbabago Kaya nga, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang eto, panoorin nyo to. Isang beauty queen, mga kababayan, binoljak. Eto'y natanong patungkol dito sa impeachment trial ni Buday. Anong sagot ng isang beauty queen? Eto habang nasa taas ng entablado, habang maraming nanonood na tao, habang maraming nakatutok na kamera dito, mga kababayan, naghiyawan yung mga tao. Pinalakpakan ng husto, mga kababayan. Eto na, pasok! Issues facing the Senate today is an impeachment case of the Vice President of the Philippines. Some believe that the Senate should prioritize more urgent legislative matters, while others argue that the impeachment trial must proceed as it is constitutionally mandated. Yan. What's your stand on this issue? Yan, ano ang stand mo dito sa nangyayari nga dito? Sa hindi pagkakasundo-sundo pa ng mga
mambabatas natin tulad ng mga senador, ano? Eto ang sagot. Pakinggan ninyo. Pasok! Should the Senate focus on its legislative function, or should it still proceed with the impeachment trial, and why? Yan! One of the pressing issues today is indeed the case of our Vice President Sara Duterte's impeachment trial. And my stand on this issue is that the government should focus on pursuing this impeachment trial because I believe that a leader must lead with integrity, honesty, and transparency. Sigawan yung mga tao, mga kababayan. Tama naman po kasi. Ito po yan, mga kababayan ko. Ito po yan. Etong mga kabataan ay talagang natututo na mangialam at manuri ng ating mga namumuno sa bansa. Hindi na po lulusot, mga kababayan. Yung tulad dati na bahala na sila dyan. Ngayon ang kabataan, nakikiramdam at inaaral lahat yung mga nangyayari sa bayan, sa gobyerno at kapaligiran. Tama yan, mga kababayan. Matagal na nating sinisigaw yan, di ba? Mga kabataan, mga anak, mga ano ninyo, turuan natin na manuri, mangialam, bumusisi ng ating mga maglilingkod. Yung mga mananinilbi na walang silbi. Ano po? Di po ba? Ayan na ho, mga kababayan. Mukhang nanonood din sa akin to eh. Mukhang nanonood sa atin to. Mga kababayan. Sige tuloy. That our current Vice President Sara Duterte didn't show any of these characteristics. As a youth, Kilag yung sakit nun. Na itong ating Vice Presidente ay hindi nagpakita ng kahit na na katangian. Para dito sa pagiging transparency, na magkaroon ng accountability. Putik na yan, mga kababayan, sabihan ka ng bata, buday. Di ba nakakahiya? Di ba? Nakakahiya yan, mga kababayan. Bata, beauty queen, brinini, matalino. Hindi naman sasali siguro yan kung bobo yan na katulad ni Sara, Kita nyo naman, mas matatas pang magsalita kaysa kay Sara. Sino? Etong ating kandidato. Pagandahan, kita nyo naman, hindi pa uhuli yan. Di ba? Talino, mas matalino pa kay Sara yung bata. Mga kababayan ko. Sige, tuloy. note that we should be the future leaders of our community. Correct. We should vote for what is right and Tama. we should stand. Tama, sige, inganyo mo. Yung mga bata, ganyan. Dapat ang paniniwala. Wag nating gayahin yung mga DDS na tatanga-tanga. Tuloy. Against corruption. Yun! Sigawan, mga kababayan. Matindi, no? Kita nyo? Beauty queen? Kontisera? Binoljak si Sara? Sabihan ka ng ganon na ikaw mismo ay hindi mo katangian. Lahat ng binanggit niya na dapat na mamayani sa pag-uugali at katangian ng isang vice-presidente at isang maglilingkod ng bayan. Naku, mga kababayan ko, aray ko po, sakit niyan, mga kababayan. Sa totoo lang, napakasakit niyan para kay Sara Duterte. Di ba? Panoorin nyo. Ulit. Buo. One of the pressing issues facing the Senate today is the impeachment case of the Vice President of the Philippines. Some believe that the Senate should prioritize more urgent legislative matters, while others argue that the impeachment trial must proceed as it is constitutionally mandated. What is your stand on this issue? Should the Senate focus on its legislative function, or should it still proceed with the impeachment trial, and why? Ayan, pakinggan nyo pong maigi, mga kababayan, yung sagot niya. Ito na, pasok! One of the pressing issues today is indeed the case of our Vice President Sara Duterte's impeachment trial. And my stand on this issue is that the government should focus on pursuing this impeachment trial because I believe that a leader must lead with integrity, honesty, and
transparency. No. And I do think that our current Vice President, Sara Duterte, didn't show any of these characteristics. As a youth, I promote that we should be the future leaders of our community. We should vote for what is right, and we should stand against corruption. Kailangan sumisigaw. Galing-galing daw, sumisigaw yung mga tao, mga kababayan eh. Integrity, wala si Sara nun. Honesty, wala. Mga kababayan, transparency, wala rin. Dahil hanggang ngayon mga kababayan, nakatago pa rin ang katauhan ni Mary Grace Piatos na dapat nating malaman. Di ba? Ano po ang dapat nating gawin? Di ba? Hanapin ang katotohanan. Yun din ang gusto ng mga kabataan. Kita niyo po, mga kababayan, kaya wag na kayong magtaka kung manalo si Lenny, kung dalawa lang silang maglaban. Kapag silang dalawa lang ang maglaban ni Lenny, dala-dala ni Lenny ang kabataan. Tandaan niyo yan. At syempre kayo namang matatanda na katulad ko, na senior citizen, mga kababayan, hindi porke nauna tayong pinanganak, tayo na mas magaling. Kadalasan ngayon, kung sino ang huling pinanganak, silang may maliwanag na isip. Di po ba? Tama? Tama po ba mga kababayan? Naniniwala po ba kayo doon sa kasabihan na yon? Nagaling sa akin? Sa akin galing yun. Ako lang ho nag-imbento nun. Yung alin? Boss Mike, ulitin ko. Hindi porke kayo ang unang pinanganak, kayo na mas magaling, kayo na mas mahusay. Kadalasan, mas maliwanag ang isip ng mga huli ng pinanganak. Tama, mga kababayan? Yan, kapag matanda, nagkabawon. Parang si Digong, mga kababayan, parang si Digong. Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ko? Na hindi lahat ng mga naunang pinanganak mas magaling at mas malinaw ang isip. Mga kababayan ko, pagkaisipin nyo maigi ito. Kita nyo si Sandro, mas magaling sa atin. Nauna tayong pinanganak doon. Pero bakit mas magaling at mas matalino yon? Kaya nga mga kababayan, baka nga yun ang susunod sa maluluklok sa 2028 na presidente. Si Sandro Marcos eh. Di po ba? Press 1 ho sa sang-ayon sa ganong aking naimbentong salita mga kababayan, nakasabihan. Kung naniniwala po kayo dyan. Hindi si Sandro, hindi pa pwede talaga next election. Next election. Yan. Sa susunod, pagkatapos ng 2028 election, pwede na sigurong tumakbo yun. Ano po? Biruin nyo, ilang taon na ba si Sandro ngayon? Tingin ko, pwede na. Mga kababayan, FL for President daw. Madam First Lady, kung nanonood ka, nananawagan na sila. Baka pwedeng 3 babae maglaban-laban. Pwede, no? 3 babae maglaban-laban. Pwede yun. Bakit hindi naman, di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.